Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero naman kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Ana. 27 years old. Gusto ko lamang pong ilabas ang sama ng loob ko. Sama ng loob tungkol sa ex ko. DJ Lindsay, masasabi ko kasi na mahal ko pa rin siya. Kahit na 1 taon na ang nakaraan nung maghiwalay kaming dalawa. Nahuli ko po siyang may ka-chat at nakipagkita pa sa chatmate niya. Who knows kung anong ginawa nila? Wala rin naman nakakaalam kung gaanong kalalim yung pagmamahalan nilang dalawa. Noon pa man kasi sinabi ko na sa kanya na kapag nagloko ka once, wala nang chances. Nung mahuli ko siya, DJ Lindsay, agad naman siyang humingi ng tawad sa akin. Pero hindi ko po matanggap yung betrayal. Yung panloloko. Yung habang minamahal ko siya ng sobra-sobra, niloloko niya ako at alam kong meron siyang iba. Gusto ko man siyang patawarin noon, natatakot na po akong magsimulang muli. Mas masakit ngayon, DJ Lindsay, kasi nalaman ko na yung ka-chatmate niya noon, ka-live-in niya na ngayon. Pero alam niyo po ba, may sikreto akong hindi maibunyag sa ibang tao. DJ Lindsay, gabi-gabi pa rin po kaming magka-chat ng ex ko. Palagi niya akong inaaya na magkita, lalo na kapag gabi. Patago po ang lahat.
Minsan, umaga na siyang umuuwi doon sa ka-live-in niya. Alam ko yun kasi nakikita ko rin yung post ng babae tungkol sa pag-uwi ng umaga na ng partner niya. Malamang alam ko kasi ako yung kasama niya. May mga pagkakataon na nagigilty ako, DJ Lindsay. Gusto kong tanggapin siya ulit. Pero sabi ko nga, natatakot ako. Alam ko naman na wala na kami. Pero pumapayag pa rin akong makipagkita sa kanya. Sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, sa tuwing hinahawakan niya ako, ramdam ko yung pagmamahal ko sa kanya. Hindi pa nawawala. Nandyan pa rin. Pero may lamat na. Hindi ko po inakalang hahantong ito hanggang sa magulong sitwasyon. Noon pa man sabi ko, hindi ako magiging other woman. Hindi ako sisira ng pagsasama, pero heto ako ngayon. Biktima. Biktima ng maling pagmamahal. Alam mo, DJ Lindsay, kapag magkasama kaming dalawa, sobrang daldal niya. Puro memories at saka perfect day. Yan ang sabi niya kapag magkasama kami. Sinasabi niya na mahal pa rin niya ako. Hindi ko nga lang alam kung totoo o pakonsuelo lang. Hindi rin niya hinihingi sa akin na may mangyari sa aming dalawa. Masaya na raw kasi siya nang nagkikita kami. Gusto ko sana siyang kalimutan. Kaya lahat tinuon ko sa trabaho. Sa inom. Pagiging busy. Pero siya pa rin yung nasa isip ko eh. Kung sakali mang magkabalikan kaming dalawa, DJ Lindsay, ano kaya yung mangyayari? Ang sabi niya pa sa akin, matagal niya na raw gustong iwan yung ka-live-in niya para magsama na kaming dalawa. Kaso, parang linta daw na ayaw kumawala sa kanya. Lagi siya chinecheck yung kanyang cellphone. Lagi siyang tinatawagan. At laging gustong sumama sa kanya kahit saan siya magpunta. Alam mo, DJ Lindsay, mabait at maaasahan siya. Kaya hindi mo ako masisisi kung hinahanap-hanap ko yung pag-aaruga niya sa akin. Kaya ang tanong ko po, paano po ba kalimutan ang taong minahal mo ng lubos? Tulungan niyo po akong makamove on sa kanya kasi alam kong mali. Please. Pakikinggan ko po lahat ng payo ninyo. Muli, ako po si Ana. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 13 minutes after 9. 9:13 on the clock. Tayo pa rin po ang estasyong same, pero... Iba! Pangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... You're live! Mahal ko pangga ako, baby ko, sa inyong mga tuner, sa inyong mga radio set, sa inyong ere. On the air, mahal ko, 106.70 sa inyong mga talapihitan. And of course, online, we're also live online. Facebook.com/EnergyFM1067. Naka-energy na ba ang lahat? Kung ano mang masasabi mo tungkol dito sa kwento po ni Ana ngayong umaga na ito, you can also, comment kung ano mang mga thoughts about this. Wow! Si Ana po kasi meron siyang naging karelasyon at matagal na naman daw sila nag-break. Yun nga lang, hanggang ngayon, nagkikita pa rin sila tuwing gabi. Hanggang ngayon, pumapayag pa rin siya na, alam mo yun, mag-eye to eye sila. Eye to eye. Kasi nga, mahal niya pa rin daw hanggang ngayon. Yun nga lang, alam niya naman na mali kasi nga meron ng ka-live-in itong kanyang ex. Pero pumapayag pa rin siya, mahal ko, kasi nga, meron pa rin siyang nararamdaman para dito. Okay? I-message niyo ako ano bang kailangan daw gawin ni Ana dahil gusto niya na raw kumawala sa pagmamahal na ito. Wow! Ang sabi, gusto na raw nga hiwalayan ng lalaki yung kanyang ka-live-in, pero hindi nga raw niya magawa because parang linta daw si ate. Anong masasabi ninyo? Naniniwala ba kayo doon? Ay, nako. Message nyo ako ha. Facebook.com/EnergyFM1067. Wow! Good morning sa mga dots ko sa mukha. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung aking dots sa mukha? Hindi kasi nagpatanggal ako ng milya at saka ng mga warts sa face at saka sa neck kay Doc Clarence ng Clarence MD Makati. Wow! Masakit pala yun kahit paano, kahit merong konting tawag dito anesthesia, mararamdaman mo pa rin, no? Parang yung pagmamahal niya, nararamdaman mo pa rin kahit wala na. Kahit wala na kayo. O, hindi nga totoo. Ang dami pala niya kung makikita ninyo. Parang ang dami pala niya. Hindi lang natin nakikita madalas dahil natatakpan ng powder at saka ng ilaw, pero madami pala siya. Lumalabas daw yan malala kapag ikaw ay nanganak habang nagbubuntis ka kasi kung ano kinakain mo. So, fat deposit daw yan, mahal ko, sa mga pores. Wow! Mga milya na tinatawag po natin. Ane? Okay Madali, pasa na tayo ng comment tungkol sa kwento po at sa kung anong dapat daw bang gawin ni Ana ngayong umaga na ito. I'm sure ikaw nadaanan mo na itong sitwasyon na ito. Share mo naman kung anong ginawa mo nang makatulong sa iba. Sabi ni Lolita, ewan ko sa'yo, mas pinili mong maging side chick kesa mag-give chance. Ewan ko sa'yo talaga. Sabi naman ni Ian, medyo patanga-tanga ka dyan, ate. Ay, hindi pala. Patanga-tanga ka talaga. Nagpapadala ka sa mga mabubulaklak na salita niyang lalaking yan, niloko ka na nga. Tapos gusto mo magpaloko na naman sa kanya? Sabi naman po ni Annie, alam mo ba yung salitang option ka lang? Huwag kang pabulag sa sinasabi niya. Ang mahal, alaala na lang yon. Kung mahal ka talaga, bakit di niya maiwan yung isa? Hindi naman sila kasal, di ba? O, sabi naman ni Jeffy, lumayo ka sa kanya kung siya lapit ng lapit pa rin sa'yo. Diba? Cut ties po. At pigilan mo na ang sarili mo na i-chat siya. Iiyak ka lang ulit dyan dahil alam mo naman kung sinong mahal niya. Yung isa pa rin at hindi ikaw yon. Kaya nga hindi niya mahiwalayan yung isa niya, diba? Ang taray ng mga comment nyo ngayon. Parang Gina G, Wow! Hindi ba talaga kapag umuulan, mahal ko? Sabi naman ni Terry Peralta, parang I have a lover ang peg niya. Hehe, ang malaman mo lang na mali ang ginagawa mo sa umpisa na yan para itama mo na ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Karma not now, pero darating yan later. Wow! Sabi naman ni Arch, the person is an ex for a reason. Kung itatatak mo sa isip mo ang kung bakit siya naging ex, to begin with, siguro mas madali kang makakaiwas. Sana naman itigil mo na yung SEB na yan, diba? Dahil may natatapakan ka. Sabi naman ni Fanang, untog natin ulo mo, te. Baka sakaling magising ka. Sabi pa dito ni mga panggapo natin, sabi ni Odebeka, gandang morning DJ Lindsay, lentik na pag-ibig yan, bakit nauso pa yan? Hoy! Sabi ni Kiel Olardo, kalokohan niya, gabi tapos inuumaga yung lalaki, kwentuhan lang, niloloko niya yung sarili niya, pati mga listeners lolokohin pa.
Ikaw naman, baka naman nagbabato-bato pick pag magkasama. Makain ng kwek-kwek at saka ng fishball. Diba, kayo naman, masyado ka naman malisyoso dyan. Mag-isipan ng masama. Oo nga, no, malay mo naman. Alam mo naman sabi nga niya, mahal niya. Sabi niya, wala naman daw hinihinging kapalit. Sabi ni MJ, nakakainis kayong dalawa. Ay, ote. Sorry daw. Sabi ni Motoloid, ex mo na naman siya, kaya bakit kasi nakikipagkita ka pa? Dapat hindi na at iwasan mo na siya. Kasi nga, ex mo na siya. Ika nga, ang ex kahit kailan hindi magiging check. Okay? Kaya sana ituon mo na lang yung attention mo sa iba. Iwasan mo na at wag ka na makipagkita pa. Hay nako naman. Sabi ni Aldrin, cravings ka lang, te. Wow! Gusto mo yung cravings? Oo, diba? Flavor of the day ka lang, ate. Sino pa yung mga nagko-comment dyan? Sige, bago tayo magdadaldal dito at syempre, kayo lang yung magko-comment? Syempre ako din. Sabi ni Gail, tingin ko dapat mag-focus ka na muna sa sarili mo, ate. Do what you love, yung mga hobbies mo. Go out with your friends. Mahirap man, but it is something na hindi lang beneficial sa iba, but sa sarili mo din. Sabi dot ni MJ, te, don't be someone else's source of heartbreak. Ay, totoo yan. Lalo na kapag may girls, diba, na involve. Oo. Sabi nga nila, dapat inuuna natin ang girl code or woman code. Wow! Kasi ang mga boys, diba, may bro code na tinatawag. So, dapat may sis code din. Anyway, Scaramouche, tigil mo na yung kalandian mo, te. Ex ka na doon ka sa far, far away. Bastos. Alam mo ko, naniniwala kasi ako na kapag bago pang makipaghiwalay, di ba? Syempre, may mga hangover pa tayo, di ba? Doon sa mga jowa natin, mga ex-jowa natin. Lalo na kung talagang remarkable, memorable, at talagang one of a kind yung pina-experience sa'yo na relasyon, di ba? Well, hindi natin alam kung ano ba yung story behind yung relasyon nila. Paano ba sila naging mag-on? Ano bang history nitong si ate, di ba? Bakit fall na fall siya dito sa lalaking to? Kahit alam niya naman na hindi naman siya magiging priority dahil meron nang ka-live-in. Ito imaginein mo, magkarelasyon kayong dalawa, tas meron siyang ka-chat. Tapos nung nag-break kayong dalawa, yung ka-chat naging ka-live-in niya. Ibig sabihin, meron talagang feelings. At saka meron talaga siyang pagmamahal dun sa babaeng yun, na habang kayo pa, nag-uusap na sila at nagmamahalan na sila. Diba? Yun yung talagang makikita mo yung denominator na talaga namang hindi mo pwedeng i-leave out. Ibig sabihin, matindi ang kapit nitong dalawang to sa isa't isa. Wow! Kasi naghiwalay na kayo. Tapos, 'di ba? Naghiwalay kayo, naging magka-live-in pa. Hindi lang basta-basta magkarelasyon, naging magka-live-in pa sila. Ngayon, sorry, pero hindi ako naniniwala dun sa part na gusto niya ng hiwalayan. Kaso parang linta daw. Mahal ko, kung mahal na mahal ka ng tao, kahit anong mangyari, gagawin niya yung sinasabi niya. 'Di ba? Para lang mapatunayan sa'yo na ikaw lang at ikaw talaga yung mamahalin niya. Panghabang buhay agad. 'Di ba? Ganyan pa mga lalaki Mga lalaki kapag nagdesisyon sila, gawa agad yan Wow! Hindi tulad natin mga babae, paulit-ulit pa natin i-review sa isip natin Ilang beses pa nating dedebatehin yung sarili natin, 'di ba? Bago natin gawin ang isang bagay. Mga lalaki, napaka-abrupt gumalaw ng mga yan. Pag naisip nila na, ayoko na, break na tayo. Break agad yan! Tapos, yung aftermath, saka pa lang nila mararamdaman after ilang weeks. Tayo mga babae, ilang araw natin, ilang buwan natin, ilang taon natin ni-review sa isip natin, nire-replay yung mga scenario bago natin gawin yung isang bagay. Wow! Diba? So, that brings us to the conclusion na hindi talaga siya magiging loyal sa'yo dahil hindi pa naman talaga siya committed sa'yo. At noong unang panahon, never naman siya nag-commit sa'yo. Bakit? Kasi meron nga siyang iba Nagkaroon siya ng ibang ka-chat. Nagkita pa sila at ngayon, yung ka-chat na yon naging ka-live-in pa niya, di ba? Nakakaloka, no? So, alam mo yon, sinasabi natin, malalim yung pagkakadikit ng mga puso nitong dalawang to. Wow! Kaya kung ako sa'yo, iiyak ka lang dyan. Bakit hindi mo na lang ituon yung pansin mo sa ibang tao? Diba? Hindi pa ba sapat yung ka-chat niya dati, ka-live-in niya na ngayon? Hindi pa ba sapat yon na closure o na kung ano mang realization for you na itong lalaki na ito hindi ito mapipirmi kahit magkabalikan kayo, lolokohin ka pa rin yan at lolokohin kayo.
Maaring hindi siya bumalik doon sa ka-live-in niya, pero hindi siya hindi siya yung tipo ng taong nagsisettle sa isang partner lang. Womanizer ito. Oo. Sabi ni John Leonard, pag yan bumalik sa'yo, magkakaroon ulit yan ng kabit. Exactly! Tulad ng sinabi ko. Sabi ni Edwin, kung ako sa'yo, te, iwan mo na yan, masasaktan ka lang dyan. Shoutout naman po sa driver ko na si Boss Big Show! You're the man, Big Show! Sabi naman ni Winifredo Sarmiento, good morning, DJ Lindsay. Happy Blessed Friday sa'yo, watching from Cebu City. Mabuhay! Sino pa dyan? Si Martha. Ang ganda ng pangalan, Martha. Good morning, DJ Lindsay. Good morning. And shoutout naman dyan, sabi ni Gia De Castro. Gandang umaga sa mga pagmumukha ninyo dyan. So there, paano mag-move on? I-accept mo sa sarili mo na itong lalaking minahal mo, hindi ka minahal pabalik sa paraan na kailangan at gusto mo. Niloko ka niya. Sana enough reason for you na yon para bumitaw dyan sa taong yan. Niloko ka na Ibig sabihin, hindi pa ikaw yung gusto niya at hindi ikaw yung mahal niya. Kasi ang taong nagmamahal, ang taong talagang, alam mo yun, nakalock in ang puso sa isang tao din, hindi kailanman gagawing saktan o lokohin yung taong mahal niya. Wow! Diba? Hindi ka niya mahal. Option ka lang, cravings ka lang, sabi nga ng mga commenters natin. Ikaw lang yung gusto niya kasi ikaw yung laging available. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa'yo? Kapag minessage ka ng hating gabi para magkita kayo, nakikipagkita ka naman. Oh. Diba? Pumupunta ka agad. Walang niho, punta agad. Sige, kasi mahal ko pa siya Ikaw ba mahal niya? Kung mahal ka niya, hihiwalayan niya yung kanyang ka-live-in. Para lang patunayan sa'yo na mahal ka niya, kaso hindi. At saka, why would you want to be with someone na niloloko yung partner niya para lang mapunta sa'yo o para pumunta sa'yo? Diba? Lolokohin ka lang din yan. Niloloko niya yung partner niya just to be with you Cycle lang yan. Hindi yan magiging okay. Sabi ni Mako. Si Mako. Mako. Hindi mo na kailangan magpakatanga pa para dyan. Girl, run and don't look back. Watching from Las Piñas, sabi ni Juan Miguel Gamosha. Diba? So, there you go. I-accept mo sa sarili mo that this guy is not gonna do you any well. It's not gonna do you any good, itong relasyon na ito. Breathe some fresh air. Greener pastures, sabi nga nila. Makipagkilala ka sa iba or better yet, mahalin mo muna yung sarili mo. Wow! Sabihin mo sa sarili mo na itong lalaki na ito, hindi niya ako mahal kasi kung mahal niya ako, di sana pinatunayan niya na yon. By number 1, hindi panloloko sa'yo nung kayo pa yung magkarelasyon. Number 2, pinupuntahan ka lang kapag tulog na yung karelasyon niya. Pagmamahal ba yung tawag doon? Hindi matinong lalaki yan. So, yun ang kailangan mong gawin. I-accept mo sa sarili mo na hindi siya ang lalaki para sa'yo. Pero bago mo gawin yan, kailangan mo pa rin aminin sa sarili mo na hanggang ngayon siya pa rin yung mahal mo. Wow! Pero yung pagmamahal na yan, dapat mag-vanish. Dapat ma-delete. Dapat ma-erase. Diba? Para makapag-move on ka and start another life all over again. 9:26 on the clock. Mahal ko Panggako, baby ko. Giving you something from Regine and Augie. This one is called Hanggang Ngayon. Sabi nga sa'yo, kailangan mong i-accept yung fact na you're still in love with him. Wow! Pero kailangan mo nang putulin yan. Putulin! Putulin na natin yan! Bakit di magawang limutin ka?